Agad naman na lumapit si Ricky sa kanyang dadilo at niyakap ito. Umalik din ang bata sa kanyang mahal na dadilo. Saka ito umupo sa kandungan nito. Nakaalalay naman si Amanda dahil nag-aalala ito sa operasyon ni Robert sa kanyang dibdib. Baka aksidenteng mahawakan o mabigwasan ito ng kanilang apo. Nakangiting pinapanood ni Mirasol, Jane at Jaime si Ricky habang kausap nito ang mga magulang ni Reggie. Hanggang sa maalala ni Jane ang mga dala nilang pagkain kaya niyaya niya ang mga ito na kumain ng tanghalian. Natuwa naman si Mirasol sa mga ulam na dala ng kanyang nanay. Ang ginataan na kalabasa at sitaw ang inuna niyang kinain. Ito ang paborito niyang ulam noong nasa Isla Paraiso pa sila ng kanyang ina. Lagi siyang ipinagluluto ng kanyang nanay ng ginataan noon. Ipinag-iihaw din siya ng isdang sariwa at bagong huli mula sa dagat. Anak, di ba gusto mo makita si Reggie? Bilisan mong kumain at sasamahan kita sa ICU upang makita mo na iyong asawa. Alam kong miss na miss mo na si Reggie. Wika ni Jaime sa anak. Nakita kasi niyang nakatulala na naman ang kanyang anak. Alam ni Jaime na si Reggie ang naiisip ni Mirasol kaya ito napatigil sa kanyang pagkain. Opo, Dad. Gustong-gusto ko na po siyang makita. Sagot naman ni Mirasol sa ama. Ngumiti din siya sa kanyang ama saka pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Nakatingin naman sa kanya ang lahat. Baka sa mukha nila ang awa para sa kanilang mga anak. Hiling din nila ang mabilis na paggaling ni Reggie upang magkasama-sama na muli ang mag-anak. Mommy, where is my daddy po? Bigla namang tanong ni Ricky kay Mirasol. Natigilan din silang lahat dahil sa biglang pagtatanong ni Ricky tungkol sa kanyang ama. Baby, listen carefully. Daddy is sick and he needs to stay inside the ICU for now. So you need to pray for Daddy's speedy recovery so we can be with him again. Malumanay na sagot ni Mirasol sa kanyang anak. Matalino si Ricky kaya alam ni Mirasol na maunawaan siya ng kanyang anak. Mommy, can I go see Daddy? I miss Daddy. Muling tanong ni Ricky sa kanyang mommy. Sorry baby, because children are not allowed there. Just wait here for Daddy. The doctors will bring him here when he gets better. Pagpapaunawa ni Mirasol sa kanyang anak. Tumango naman ito sa kanya kaya alam niyang nauunawaan na nito ang sitwasyon. Ito ang gusto niya sa kanyang anak. Kapag may maganda kang paliwanag sa bawat tanong niya, ay hindi ito magpupumilit. Hindi kagaya noon na naghahanap pa siya ng daddy. Hindi alam ni Mirasol kung ano ang tamang isasagot dito kaya laging nagtatantrums ito. Si Daddy ang kasama ko na pumunta sa ICU. Pinaupo niya ako sa isang wheelchair. Sa kanya ito itinulak palabas ng aming private room. Nasa second floor ang ICU kaya medyo malayo ito mula sa aming private room na nasa 8th floor ng ospital. Pagdating namin ng second floor ay muling itinulak ni Daddy ang aking wheelchair patungo sa ICU. Pagdating namin sa may pinto ng ICU ay pinasutan muna ako ng gown, gloves at mask bago nila ako pinapasok sa loob. Nang makapasok na ako sa loob ay parang hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Palapit sa kama ni Reggie. Hindi ko kayang tingnan at panoorin siya na nakahiga sa hospital bed at napakadami ring nakakabit na tubo sa kanyang katawan. Reggie! Pagtawag ko sa kanyang pangalan, umiyak na lang ako sa aking kinatatayuan dahil hindi naman ako makahakbang. May nararamdaman na naman akong yumakap sa akin at inakay akong palapit sa higaan ng aking asawa. Anak, lakasan mo ang loob mo. Huwag kang magpapatalo sa iyong damdamin. Ngayon kahigit na kailangan ng asawa mo. Pabulong na wika sa akin ni Daddy. Sunundan din pala niya ako dito sa loob. Dad, ang asawa ko. Tanging nasabi ko habang yakap ako ni Daddy. Para ko nangihina at nahihilo dahil sa awa ko sa aking asawa. Nurse! Nurse! Ang huli kong narinig na sigaw ni Daddy dahil bigla na lamang akong nilamon ng kadiliman. Pagising ko ay mukha ni Nanay yung una ko nakita. Nakangiti ito sa akin habang hinahaplos niyang aking mukha. Agad din na lumapit sa akin si Daddy. Kasunod sina Mommy Amanda at Daddy Robert. Lahat sila ay may matamis na ngiti sa kanilang labi habang nakatingin sa akin. Nagtataka tuloy ako kung anong meron. Bakit sila masaya?
Nay, ano pong nangyari sa akin? Tanong ko sa aking ina dahil ang huli kong natatandaan ay nasa loob ako ng ICU at umiiyak habang yakap ako ni Daddy. Nahimatay ka sa loob ng ICU kanina, anak. Magpahinga ka na muna para maging healthy ulit ang katawan mo. Nakangiting wika sa akin ni Nanay. Hindi ko na rin maaninag sa mukha nito ang pag-aalala. Mirasol, iha. Thank you. Wika naman sa akin ni Daddy Robert na nangingisla pa ang mga mata nito sa tuwa. Tila nanalo ito sa loto dahil sa masayang ngiti na nakapaskil sa akin niyang labi. Para saan po? Maang natanong ko kay Dada. Hindi ko maunawaan kung bakit siya nagpapasalamat sa akin. Wala naman ako matandaan na ginawa ko na dapat nitong ipagpasalamat. Iha, you are 1 month pregnant. Pagkakaroon na ulit kami ng apo sa iyo. Yun din ang dahilan kaya nahihilok at nahimatay sa loob ng ICU kanina. Paliwanag sa akin ni Mommy Amanda habang hawak nito ang aking kamay. Ho? Buntis ako? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanila. Hindi ko akalain na agad akong magbubuntis. 1 buwan pa lang kami nagkakabalikan ni Reggie pero heto't buntis na naman pala ako. Bigla ko tuloy na miss ang aking asawa. Sana'y magising na siya para masabi ko sa kanya ang magandang balita. Sigurado ako matutuwa si Reggie kapag malaman niyang magkakababy na ulit kami. Anak, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong sa akin ni Nanay. Hindi ko namalayan na pumatak na pala ang mga luha ko. Wala po ito, Nay. Naisip ko lang na sana'y nandito din si Reggie. At siya dapat ang unang nakaalam na buntis ako. Alam kong matutuwa siya kapag nalaman niya na magkakababy na ulit kami. Tugon ko kay Nanay. Niyakap naman ako ni Nanay. Ganoon din si Mommy Amanda. Malalaman din niya pag gising niya, iha. Mag-pray na lang tayo na magising na agad si Reggie upang masurprise mo siya. Sigurado ako mas mapapadali ang paggaling ng anak ko kapag nalaman niyang magiging daddy na ulit siya. Pagpapakalma sa akin ni Mommy Amanda habang hawak nito ang aking kamay. Isang katok naman sa pinto ang nagpatigil sa aming pag-uusap. Agad naman na binuksan nito ni Daddy ang pinto upang alamin kung sinong kumakatok na iyon. Yes, narinig kong wika ni Dad sa taong nasa labas ng pintuan. Magandang araw, Mr. Del Rio. Ipapaalam ko lang po na nagising na si Mr. Altamirano. May ilang pagsusuri na lang na ginagawa ang mga doktor at pwede na siyang ilipat dito sa inyong private room. Wika ng nurse. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa magandang balita na aking narinig. Gising na si Reggie. Gising na ang aking asawa. Hindi nga nagtagal at dinala na nila si Reggie dito sa loob ng private room. Tuwang-tuwa din si Ricky dahil pagising niya ay nakita na niya ang kanyang daddy. Mommy, can I hug Daddy? Tanong sa akin ni Ricky habang hinihintay namin na mailipat ng mga nurse si Reggie sa kama. Let's wait for the nurses to finish. Then we'll go to Daddy. Wika ko kay Ricky. Kung pwede nga lang kanina ko pa sana niyakap si Reggie pero inaayos pa ng mga nurses ang kanyang higaan at dextrose. Tinignan din nila ang mga banda niya kung nasa ayos sa mga ito. Saka sila nagpaalam sa amin. Agad naman na tumakbo si Ricky at bigla umakyat sa kama kaya mabilis ko itong nilapitan at baka bigla niyang daganan ang kanyang ama. Daddy, why are you sick po? Inosenteng tanong ni Ricky sa kanyang daddy. Don't worry son, Daddy is fine. Sagot ni Reggie habang hinahaplos nito ang ulo ni Ricky. Love, kumusta ka na? Tanong din niya sa akin kaya agad ko na siyang niyakap. Miss na miss ko na ang aking asawa. Lahat ng takot ko ay bigla ding napawi dahil heto na siya sa aming tabi. Nakakausap at nayayakap na namin siya ni Ricky. Okay na ako, love. Thank you for saving me. Naiiyak na wika ako. Hindi ko talaga lubos maisip kung ano mangyayari sa akin kung nawala si Reggie dahil lang sa pagligtas niya sa akin. Hindi ko matatanggap kung tuluyan siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Huwag ka nang umiyak, love. Ginawa ko lang ang nararapat. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Kahit buhay ko pa maging kapalit. Dahil mahal na mahal kita. Kayo na Ricky. Mahal na mahal ko kayong dalawa.
Wika niya sa kanya ko hinalikan sa noo. Reggie anak, kamusta ng pakaramdam mo? Tanong ni Mommy Amanda kay Reggie. Niyakap at hinalikan din niya si Reggie at niyakap din siya ni Reggie pabalik. Ayos na ako, Mommy. Kaya huwag ka nang umiyak. Wika ni Reggie kay Mommy. Masyado lang ako nag-alala sa'yo, anak. Akala ko mawawala na ako ng anak. Hindi ko yun matatanggap. Kung may nangyari masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung nagkataon. Dahil sa akin kaya nagkalat sa lahat sa buhay natin. Kung hindi ko sana pinagtulakan sa'yo si Charmaine noon, siguro malayo mangyari ang lahat ng ito. Walang ibang sisisihin sa lahat ng mga nangyari kung hindi ako dahil napakasama kong ina. Umiiyak na paninisi ni Mommy sa kanyang sarili habang yakap nito si Reggie. Pati kami na nanonood sa kanila ay napapaiyak na rin sa awa namin kay Mommy Amanda. Alam ko naman na labis na niyang pinagsisihan ang lahat ng kanyang nagawa noon. Mommy, tapos na yun. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayong muli. Bilang pamilya. Tugon ni Reggie habang yakap pa rin ang kanyang ina. Matapos kami mag-dinner ay umuwi na rin si nanay kasama si Ricky. Ayaw pang umuwi ng anak ko ngunit sinabi lang ni Reggie na bawal matulog ang bata sa hospital. Sinabihin niya na bumalik na lang siya kinabukasan. Pagkatapos na makatulog ni Reggie ay nagpaalam na rin sina Mommy at Daddy na uuwi. Babalik na lang daw sila bukas kaya kami na lang ni Reggie ang naiwan. Mirasol, mauna na kami ng daddy nyo. Basta kung may kailangan kayo dito ay tumawag ka lang sa mga bodyguard nyo na nasa labas. Ano palang gusto mong kainin, Iha? Para madala namin bukas. Wika ni Amanda habang inaayos dito ang kanilang mga gamit. Mommy, gusto ko po ng avocado. Pwede po ba niyo akong ibili? Agad kong sabi kay Mommy Amanda. Bigla ko kasing naisip ang avocado at parang naglaway akong bigla. Sige Iha, magpapabili ako sa kasambahay bukas. Matulog ka na para makapagpahinga ka. Bawal sa buntis ang nagpupuyat. Bilin pa sa akin ni Mommy bago siya umalis. Kaya humiga na ako sa kama upang makapagpahinga. Maaga ding nakatulog si Reggie dahil siguro sa mga gamot na kanyang ininom. Si Daddy Robert na rin ang nag-ayos sa kanya kanina bago sila tuluyang umalis. Pampanga General Hospital. Nagkakagulo ang mga doktor at nurse dahil sa biglang pag-flat ng heartbeat ni Charmaine. 3 ang naging tama niya sa kanyang dibdib kaya maluba ang naging lagay nito. Dinala naman ng mga pulis si Leo sa loob ng ICU kung nasaan ang anak nito. Ngunit nakaposa siya sa kamay at paa nito na ipinaupo sa wheelchair ng mga pulis. Pinayagan kasi nila itong makita niya ang kanyang anak dahil alam ng mga doktor na hindi na magtatagal ang buhay ng anak nito. Overdose din sa ipinagbabawal na gamot ang katawan ni Charmaine kaya hindi na ito nagre-respond ang katawan niya sa mga gamot na ibinibigay ng doktor. Umiiyak na pinanood ni Leo ang kanyang anak habang nagsa-seizure. Ilang beses din nilang ginamitan ng CPR machine si Charmaine, ngunit hindi na nila ito naisalba ang kanyang buhay. I'm sorry, Mr. Gonzalez. Ginawa namin ang lahat upang isalba ang buhay ng inyong anak. Pero hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Ayaw tanggapin ang kanyang katawan ng mga gamot na ibinibigay namin dahil sa pagka-overdose ng kanyang katawan sa mga ipinagbabawal na gamot na kanyang ginagamit. Malungkot na wika ng doktor kay Leo. Nilagyan na rin nila ng takip ang mukha ni Charmaine. Hindi naman matanggap ni Leo ang nangyari sa kanyang anak. Malakas itong umiyak at nilapitan pa nito ang katawan ni Charmaine sa kaniyakap. Kahit nakaposa siya ay hindi pa rin naging hadlang upang hindi niya mahawakan ang kanyang anak. Charmaine, anak ko, ipinapangako ko, magbabayad silang lahat. Kinuha ka nila sa akin kaya uubusin ko din sila. Pangako ni Leo sa harapan ng malamig na katawan ng kanyang anak. Punong-puno ito ng galit at paghihiganti sa kanyang puso at isipan. Wala siyang ibang hangad kundi ang makaganti sa mga taong itinuturing niyang kaaway. Hindi naman nagtagal at muli ibinalik si Leo sa kanyang ward. Nakaposes pa rin ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang higaan. Ayaw siyang kalaga ng mga pulis na nagbabantay sa kanya dahil itong utos ng mga nakakataas sa kanila.
Kinabukasan ay nagising si Mirasol na masama ang pakiramdam ng kanyang tiyan, kaya agad itong bumangon at nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo at agad niyang inilabas ang lahat ng ikinasasama ng kanyang tiyan. Nang matapos siyang magsuka ay agad na din siyang naligo upang maginhawahan ang kanyang pakiramdam. Mabilis lang naman siyang nag-shower dahil naalala niya na tingnan si Reggie sa higaan nito. Nasa loob kasi siya ng kwarto at si Reggie naman ay nasa labas. May mga bantay naman ang kanyang asawa dahil kasama nito ang kanilang mga bodyguard. Kaya panatag ang loob niya kagabi na matulog sa loob ng kwarto na nasa loob ng kanilang private room. Nang lumabas siya ng kwarto ay nakita niyang gising na ang kanyang asawa at pinapalitan na ng gasa ang kanyang mga sugat. Good morning, Ma'am Mirasol. Sunod-sunod na pagbati sa kanya ng kanyang mga bodyguard. Good morning din po mga kuya. Sagot niya, saka siya lumapit kay Reggie na nakatingin sa kanya. Agad na rin nagsilabasan ng mga bodyguard niya dahil lumabas na si Mirasol. Kaya sa labas na sila ng private room magbabantay. Good morning, love. Nakangiting pagbati niya sa kanyang asawa. Mabilis na rin tinapos ng nurse ang ginagawa nila. Saka agad na nagpaalam. Agad naman na humalik sa kanya si Reggie. Saka siya niyakap ng mahigpit. Nakaupo si Mirasol sa tabi ni Reggie sa ibabaw ng kama kaya hindi nahirapan si Reggie na mayakap ang asawa. Good morning to love. Ang bango naman ang asawa ko. Namimiss na kita, love. Paglalambing ni Reggie kay Mirasol. Nagmamalikot na rin ang mga kamay nito at kung saan-saan na nakakarating. Hey, what are you doing, Mr. Altamirano? Nalalaki ang mga mata ni Mirasol na pinalo ang kamay ni Reggie na nakapaloob na sa kanyang dress. Mag-asawa tayo, Mrs. Altamirano, kaya malayo kong gagawin ang gusto ko sa'yo. Nakangising sagot ni Reggie. Kung wala lang itong operasyon na iniingatan ay baka naangkinan niya ang kanyang asawa. Magpagaling ka muna, Mr. Altamirano, dahil baka bumuka mga tahi sa likod mo. Masyado kang maharot. Pairap na tugon ni Mirasol sa asawa. Kinurot din niya ang ilong ni Reggie pati na ang pisngi nito. May kumatok sa pinto kaya nahinto ang paglalambingan ng mag-asawa. Pareho pa silang napatingin sa pinto at napaisip kung sino ang kumakatok. Sandali, titingnan ko kung sino kumakatok na yan. Paalam ni Mirasol sa asawa. Lumuwag naman ang pagkakayakap sa kanya ni Reggie kaya agad na rin siyang bumaba ng kama at tinungo ang pinto. Agad na binuksan ni Mirasol ang pinto at nabungaran niya ang isa nilang bodyguard na may dalang paper bag. Ma'am, breakfast niyo po. Ipinahatid po ito ni Madam Jane. Wika ng bodyguard saka ibinigay ang hawak nitong paper bag. Thank you, kuya. Pasalamat ni Mirasol, saka muling isinara ang pinto. Agad nitong binuksan ang mga Tupperware na nilagyan ng pagkain ng mailapag niya sa lamesa ang mga ito. Pagbukas niya na isang Tupperware ay biglang sumama ang pakiramdam ni Mirasol. Pritong tilapia ang laman ng Tupperware, ngunit napakalansa nito sa pang-amoy ni Mira. Kaya agad nitong tinakpan ang Tupperware saka tumakbo sa loob ng banyo. Love, ano nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Reggie sa asawa. Bigla na lang kasi itong tumakbo habang nakahawak ito sa kanyang bibig. Love! Pagtawag pa ni Reggie dahil naririnig niya nagsusuka na ang asawa nito sa loob. Gustuin man niya itong puntahan ngunit hindi naman siya makabangon. Kaya pinindot na lang ni Reggie ang buzzer upang tumawag ng mga doktor at nurses. Agad naman na dumating ang dalawang nurse. Inihingal pa ang mga ito dahil sa ginawa nilang pagtakbo. Nurse, puntahan yung asawa ko. Nasa CR at nagsusuka. Takot na utos ni Reggie sa dalawang nurse. Agad naman nilang pinuntahan si Mirasol sa loob ng CR. Patuloy pa rin ito sa pagsusuka kahit wala naman lumalabas. Agad na ikinuha na isang nurse ng tubig si Mirasol upang painumin ito. Agad naman na ininom ni Mira ang tubig. Naginhawaan din siya dahil sa pag-inom nito. Tinulungan din siyang tumayo ng nurse at pinaupo siya sa kama. Pinunasan din nila ang pawis niya dahil sa kanyang ginawang pagsusuka. Nurse, pwede bang pakitapon yung pritong tilapia? Napakabaho. Wika niya sa nurse kaya lumabas ito tiningnan ang sinasabi ni Mirasol na pritong tilapia. Ma'am, hindi naman mabaho itong tilapia na sinasabi niyo. Ang bungo-bungo nga nito kasi bagong prito lang. Sagot ng nurse at dala pa nito ang Tupperware na pumasok sa kwarto.
Ilayo mo yan sa akin! Pasigaw na wika ni Mirasol kaya mabilis naman na lumabas ang nurse dahil sa takot nito sa pagsigaw ni Mirasol. Ma'am, umiga ka muna. I-check ko lang ang BP mo. Wika naman na isang nurse na kasama ni Mirasol. Buntis ka, ma'am? Tanong ng babae sa kanya. Oo, sagot niya. Sa kanya hinaplos ang kanyang tiyan. Dala lang ng paglilihim mo yan, ma'am. Kaya nag-iiba ang pang-amoy mo at kasama na din ang panlasa mo. Okay naman ang blood pressure mo, ma'am. Wika ng nurse sa kanya. Nagpasalamat na lang si Mirasol sa nurse at tinulungan pa siyang tumayo at muling lumabas ng kwarto. Kumain ka na, ma'am. Saka mo inumin ang mga vitamins mo. Wika ng nurse sa kanya. Ito na rin ang nag-asikaso sa kanya. Gusto kong kasabay kumain ng asawa ko. Wika ni Mirasol kaya nagmamadaling lumabas ang nurse upang kumuha ng wheelchair para kay Reggie. Hindi niya pwedeng suwayin ang kagustuhan ng anak ng may-ari ng hospital at baka mawalan siya ng trabaho. Tumawag din siya ng 2 nurse na lalaki upang tulungan siyang magbuhat sa pasyente. Hilv, kumusta na pakiramdam mo? Ano bang nangyari sa'yo at bigla ka nalang nagsuka? Nag-aalalang tanong ni Reggie sa asawa. Nakaupo na ito sa tabi niya habang hinihintay ang pagbalik ng nurse. Kasalanan mo ito, Mr. Altamirano. Dahil sa kahiligan mo kaya heto at buntis na naman ako. Nakasimangot na tugon ni Mirasol sa asawa. Totoo naman kasing napakahilig ng kanyang asawa at tila hindi ito napapagod kapag nagsimula na. What did you say? Hindi makapaniwalang tanong ni Reggie sa asawa. Ang sabi ko, buntis ako, Mr. Altamirano. Magkakaroon na ng kapatid si Ricky. Muling sabi ni Mirasol sa asawa. Nangingislap naman ang mga mata ni Reggie sa tuwa dahil sa nalaman. Hindi siya makapaniwalang magkakaroon na ng kapatid si Ricky. Totoo, love? Magiging daddy na ulit ako? Abot hanggang tenga ang pagkakangiti ni Reggie na tanong sa asawa. Tumangulang si Mirasol dahil hindi na siya makapagsalita dahil biglang sinakop ni Reggie ang kanyang labi. Tama naman na bumukas ang pinto at pumasok ang mga nurse at tinulungan ng mga ito si Reggie na makaupo sa wheelchair. Nakabantay lang sa kanila ang mga nurse. Hindi na sila pinaalis pa ni Reggie upang may mag-aalalay sa kanilang mag-asawa hanggang sa matapos silang kumain. Matapos malaman ni Reggie ang kalagayan ng asawa niya ay ayaw na nitong magkikilos ito. Nag-aalala siya sa maaaring mangyari sa kanyang mag-ina. Kung kaya nga lang sana niya ay siya na mismo mag-aalaga sa kanyang asawa. Hindi na nga niya naaalagaan ito nung ipinagbuntis nito si Ricky, kaya naman gusto niyang bumawi ngayon. Gusto din ni Reggie na maranasan ang makitang lumalaki ang tiyan ng kanyang asawa. Na-excite tuloy siyang makita ang paglabas ng kanilang anak. Natuwa din si Reggie dahil una niyang makita ang asawa niya na kumakain ng tosino. Dati ayaw nito ang tosino dahil nasusuka daw siya sa taba nito. Ngunit ngayon ay ito ang iniuulam ng kanyang asawa dahil ipinatapon nito ang pritong isda na dating paborito niya. Love, tikman mo itong adobong baboy. Ang sarap. Pag-alok ni Reggie sa adobong baboy na nasa harapan niya, tinusok nito ng tinidor ang isang hiwa saka isinubo sa bibig ni Mirasol. Masarap nga. Sagot ni Mirasol habang tumatango. Kumuha na din siya ng adobo at magana itong kumain. Tuwang-tuwa naman si Reggie na pinapanood si Mirasol na kumakain ng karne. Naisip tuloy ni Reggie na dapat pala ay lagi niyang buntisin ang kanyang asawa upang kumain ito ng karne at hindi lagi nalang gulay at seafoods ang kinakain nito. Dumating naman ang magulang ni Reggie. Tuwang-tuwa mag-asawa dahil nadatnan nilang nakaupo na sa harapan ng lamesa si Reggie. Alam nilang malapit na itong gumaling at baka hilingin na din itong umuwi na at sa bahay nilang siya magpagaling. Kilala ni Amanda ang kanyang anak kaya hindi na ito magtataka kung sasabihin itong gusto na nitong umuwi. Mirasol, iha, heto na pala yung abukado na ipinabibili mo. Ipinabili ko iyan ng maaga kanina para madala namin dito. Wika ni Amanda, saka ibinaba ang plastic na may laman na avocado. Thank you, Mommy. Pasalamat niya saka kinuha ang isa at inamoy pa ito bago hiniwa. Pagkatapos ay kinutsara lang ang laman ng avocado at kinain ng diretso. Sarap na sarap siya sa lasa nito na manamis-namis at napaka-creamy din ito.
2 araw pang nagstay sa hospital sina Mirasol at Reggie. Saka pinayagan ng doktor si Reggie na makauwi na sa kanyang bahay. Hinatid naman ni Jaime at Jane ang mga gamit ni Mirasol sa bahay ni Reggie. Doon na kasi dumiretso ang mag-asawa paglabas nila ng hospital. Tuwang-tuwa naman si Ricky dahil makakasama na nito ang kanyang mga magulang. Iyak naman ng iyak si Jane dahil mawawalay na sa kanila sina Mirasol at Ricky. Nasanay na siyang araw-araw na kasama nila ang kanyang apo. Kaya ngayon na inuwi na sila ni Reggie sa bahay nila, ay masakit sa kanya na mawalay sa mga ito. Mahal, huwag ka nang umiyak. May asawa ng anak natin kaya hayaan na natin sila na maging maligaya. Ilang buwan na lang at manganganak na din si Helen, kaya meron ka na namang aalagaan na apo. Pag-alo ni Jaime sa kanyang asawa. Alam niyang masakit para sa kanyang asawa na muling mawalay ito sa kanilang anak. Ngunit kailangan din nilang pakawalan si Mirasol. May asawa na ito at kailangan din siya ng kanyang asawa. Masakit din kay Jaime ang malayo sa kanyang unik kaihang, ngunit kailangan niya itong tanggapin ng maluwag sa kanyang puso. Samantala, sina Robert at Amanda ang nag-asikaso sa libing ni Shermaine. Kahit napakalaki na naging kasalanan nito sa kanila, ay hindi pa rin nila ito natiis at binigyan pa rin nila ng marangal na libing si Shermaine. Wala na kasi silang kamag-anak na natitira ng kanyang ama. Kaya ngayon na nakakulong na si Leo Gonzales na ama nito, ay wala nang ibang mag-aasikaso sa kanya. Hindi na din pinayagan ng mga pulis na makita pang muli ni Leo ang kanyang anak, kahit sa kahuli-hulihang sandali nito. Kaya walang nagawa si Leo kundi ang umiyak na lang sa loob ng piitan. Ngunit wala pa rin siyang ibang naiisip kundi ang makatakas at makapaghiganti sa mga taong dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Isinumpa din niya ito noon sa harapan ng bangkay ng kanyang anak, kaya tutuparin niyang ipinangako niya sa kanyang nag-iisang anak. Hindi siya papayag na mabuhay ng masaya at malaya ang mga Altamirano at Del Rio, dahil siya ang magbibigay ng bangungot sa kanilang mga buhay. Lumipas ang 2 linggo. Mas naging masela naman ang pagbubuntis ni Mirasol. Lagi din itong nagsusuka sa umaga at madalas na mahilo. Lagi naman na nakaalalay si Reggie sa kanya sa lahat ng sandali. Meron ding nurse na nakaalalay kay Mirasol. Ipinadala ito ng kanyang ama upang masigurong maaalagaan ng husto ang kanyang unika iha. Minsan ay nagising si Mirasol sa hating gabi at nananaginip ito na kumakain siya ng kamyas. Kaya nang magising siya, ay agad niyang ginising si Reggie at nagpakuha ito ng kamyas sa asawa. Kamyas? Love naman, alam mong hating gabi na. Pwedeng bukas na lang kita ihanap ng kamyas. Hindi ka rin makakakain noon kasi gabi pa. Gusto mo bang saktan ka nandyan? Naiinis na wika ni Reggie sa kamuling niyakap ang asawa at tangka na sanang matulog ulit. Kung ayaw mo akong ikuha ng kamyas, lumabas ka din ng kwarto. Ayaw kitang katabi at lalong ayaw kitang makita. Biglang nagalit si Mirasol sa kanyang asawa. Ipinagtulakan din niya si Reggie paalis sa kama. Love, sandali lang. Bakit mo naman ako paalisin dito sa kwarto natin? Saan ako matutulog? Tanong ni Reggie habang pinipigilan ng kanyang asawa sa ginagawa nitong pagtulak sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw kitang makita. Galit na anya. Saka mabilis na itinulak si Reggie sa may pinto ng kwarto at agad na isinara ang pinto. Love, sorry na. Open the door please. Pagmamakaawa ni Reggie. Ngayon siya nagsisi kung bakit hindi na lang niya inunawa ang kanyang asawa. Ngayon pinagsarahan na siya ng pinto ni Mirasol. Kaya no choice siya kundi matulog na lang sa kwarto ni Ricky. Aagahan na lang niyan lumabas bukas at maghanap ng kamyas na gusto ng kanyang asawa. Paggising ni Mirasol kinabukasan ay muli na naman siya nagsuka. Lalong lumalala ang kanyang pagsusuka ngayon. Kahit wala naman siyang inilalabas ay patuloy pa rin siyang nagsusuka. Nangihina siyang umupo sa sahig matapos ang kanyang pagsusuka. Parang nagutom na din siya ngayon dahil wala ng laman ng kanyang tiyan dahil lahat naman ng kinakain niya ay isinusuka din niya. Kaya agad siyang tumayo at nag-shower upang maginhawaan ang kanyang katawan. Matapos niyang maligo ay agad din siyang bumaba upang kumain ng kanyang breakfast. Nadatnan niya si Reggie na nasa kusina at kasalo nito sa pagkain ng nurse na ipinadala ng kanyang daddy upang alagaan siya.
Ngunit iba naman ata ang gustong alagaan ng nurse dahil parang kinikilig pa ito habang kausap si Reggie sa harap ng hapagkainan. Hindi may papaliwanag ni Mirasol ang kanyang nararamdaman dahil bigla na lang siyang nag-init at mabilis na sinabunutan ng nurse na katabi ng kanyang asawa. Halika nga dito, malandi ka! Ako ang dapat mong inaasikaso at hindi ang asawa ko. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na lumapit sa asawa ko, ha? Galit na galit si Mirasol dahil hindi niya matanggap ang nakita niyang pagtatawanan nila Reggie. Ipinagsandok pa ng nurse Reggie ng kanin at ang kanyang asawa naman ay tuwang-tuwa sa ginagawa ng malanding nurse. Rico, ma'am! Tama na po, nasasaktan po ko, ma'am! Mangiyak-ngiyak na pakiusap ng kawawang nurse kay Mirasol. Love, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo siya! Pagsigaw na wika na Reggie. Natataranta din siya dahil sa biglang pagwawala ni Mirasol. Kakampihan mo pa talaga itong babae mo? Naniningkit na wika ni Mirasol kay Reggie. Lalo lang kumulo ang dugo niya dahil kinakampihan pa talaga ng kanyang magaling na asawa ang malanding nurse. Love, it's not what you think. Wala kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang naman kami. Paliwanag ni Reggie sa kanyang asawa. Hinakabahan siya sa itsura ni Mirasol. Galit na galit ito at nanlilisik ang kanyang mga mata. Oh, yan ang babae mo! Isaksak mo sa baga mo! Malakas na itinulak ni Mirasol ang nurse papunta kay Reggie na agad naman itong sinalo. Lumahis kayong dalawa dito! Ayoko makita ang pagmumukha niyo! Malakas na sigaw ni Mirasol sa kanyang asawa. Gulat na gulat naman si Reggie dahil sa inaasal ni Mirasol. Hindi nito lubos maisip na paghihinalaan siya nitong may babae at sa nurse pa na nag-aalaga mismo kay Mirasol. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Tanong ni Reggie sa kanyang sarili. Pati ang mga kasambahay nila ay nagsilabasa na din dahil sa malakas na sigaw ni Mirasol. Nagtataka ang mga ito kung ano ang nangyayari sa kanilang mga amo, kung bakit biglang nagsisigaw sa galit si Mirasol. Dahil sa ilang linggo nilang kasama ito ay wala naman silang nakitang pangit na ugali ng kanilang amo. Lumahis kayo dito! Dahil ayoko na makita pang pagmumukha nyo! Layas! Nanggagalaiting sigaw ni Mirasol kay Reggie at Sheila. Agad naman na tumayo ng tuwid si Sheila at inayos nito ang kanyang damit. Medyo lumayo din siya kay Reggie dahil sa takot nito kay Mirasol. Love, makinib ka naman sa akin. Wala kaming relasyon ni Sheila. May asawa si Sheila at mga anak. Kasal din tayo, kaya napaka-imposibleng magkaroon kami ng relasyon. Pagkumbinsi ni Reggie sa kanyang asawa, tinangka din niyang lapitan si Mirasol upang yakapin nito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung wala kayong relasyon, bakit ang sweet nyo kanina? Muli na naman natanong ni Mirasol sa asawa, habang umaagos na ang luha nito. Love, nagkukwentuhan lang kami ni Sheila. Tungkol sa pamilya niya, ang pinag-uusapan namin. Muling paliwanag ni Reggie sa asawa. Bigla din sumakit ang kanyang ulo dahil sa inaasal ni Mirasol. Sir, aalis na lang po ako dito at babalik na lang po ako sa ospital. Mukhang ako ang napaglilinhan ni ma'am. Baka lalo siya ma-stress kapag lagi niya ako makikita dito sa bahay niyo, sir. Unawain na lang po ninyo si ma'am. Bahagi lang niya ng kanyang paglilihi. Wika ni Sheila kay Reggie. Tumango na lang si Reggie sa babae. Naisip din ni Reggie na tama nga ang sinabi ng babae dahil sa paglilihi ng kanyang asawa kaya biglang nagbago ang ugali nito. Kaya hinayaan na lang ni Reggie ang babae na umalis na't bumalik sa ospital. Ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na din! Galit na wika ni Mirasol sa asawa. Hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang init ng ulo.